Kahit man nananatili ang Phoenix Suns sa ika-11 pwesto sa Western Conference, meron pa rin naman isang malaking tsansang makapasok sila sa playoffs at maging sa play-in tournament gayong dikit-dikit ang win-loss record ng mga teams dito. Kaya kung sakaling maipanalo nila ang mga susunod na laro, magkakaroon sila ng pagkakataong mag-compete sa titulo. Hindi pa rin naman nawawala ang gigil ngayon ng kanilang team sa championship. In fact, ayon sa isang balita, expected na gagawa ang Suns ng one last push para sa playoffs. Nagkaroon rin naman sila ng player-only meeting para pag-usapan kung ano ang mga dapat gawin para manalo. At isa sa mga ginagamit nila ngayon ay ang pagbabad ni Coach Budenholzer sa kanilang mga players na merong mainit na shooting. Nakapag-desisyon rin naman ito na bigyan ng mas mahabang minuto si Bradley Beal upang makatulong sa opensa. Though marami pa silang mga laro na kailangan nilang magkaroon ng sense of urgency dahil kung hindi sila mananalo, siguradong malalaglag nga sila ng mas maaga ngayong taon. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan, panay batikos ang inabot ni Luka Doncic mula sa mga haters at fans matapos ang napakalamya nitong simula sa Los Angeles Lakers. Ngunit sa isang iglap, bigla nga pong nagbago ang pananaw ng mga ito sa kanyang kasunod ng napakagandang galaw at panalo ng Lakers kahapon laban sa Denver Nuggets. Ayon sa pahayag ng kanyang kakampi na si LeBron James, hindi rin naman siya nagulat sa performance ni Luka dahil una pa lang sinabi niya na sa harap ng media na kakailangan nito ng kaunting oras para magamay ang sistema at game plan ni Coach JJ Redick at makuha ang kanyang rhythm since kagagaling pa lang ito sa isang significant injury kung saan kinailangan ng mawala ng ilang buwan. Sinabi naman niya noon na once na maibalik ni Luka Doncic ang kanyang galaw, mas lalo nga silang kakatakutan sa pagkakaroon nila ng napakaraming option sa opensa. At yan rin naman ang nangyayari ngayon sa team matapos ang kanilang panalo sa Denver Nuggets. Pero ang kanilang naging performance kahapon ay sampol o patikim pa lang kung gaano kalakas ang lineup. Mismong si Luka na rin naman ang nagsabi sa interview, hindi pa ayon ang tunay na lakas ng Lakers dahil meron pa silang mga dapat i-improve at once na magawa nila yan, sigurado nga pong magiging handa sila sa kampyonato. Dahil nga po mga idol sa performance ngayon ng Philadelphia 76ers, nangangamoy ayaw nga talaga nilang manalo at makaangat sa Eastern Conference. Ibig sabihin na malabo na hindi sila makapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament. And since nalaman ng 76ers na hindi gumagana ang kasalukuyang Big 3 ni Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey, malaki ang posibilidad na gumawa ang team na ito ng malaking pagbabago. At ayon sa isang insider, isa sa posibleng gawin ay ang pag-trade kay Paul George na hindi nga po consistent ngayon sa scoring dahil sa injury. Maaari nga pong gamitin ng front office na ito na si Paul George bilang trade asset upang makakuha ng mas magagaling at reliable na makakatulong kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Kaya hindi nga kayo dapat pang magtaka kung hindi tatagal si Paul George sa Sixers, lalo pat gusto nga po ng team na ito na mas maging competitive at mas maayos na kampyonato next year.